Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid para sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ano kayang connections ito? Lessons in life and guidance ang ating mababatid. Spirit guides, send me messages, ano love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabati sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, anong mga mensahe ninyo at nais iparamdam, nais ipahayag, nais sabihin. Spirit guides, send me more messages. Okay. I think this is enough messages. We have here Queen of Cups. 7 of Coins. 5 of Wands. Temperance. The Hermit. 3 of Wands. 9 of Cups. 3 of Cups. Nako, malakas na ditong energy ng mga water sign because more of cups. Queen of Cups. Cups. Meron ding Wands, no? 9 of Wands. Cups and Wands. So, ibig sabihin, strength yan. Malakas ang energy dito ng mga water and fire sign. Oh, yung water and fire sign, mga magkakasalungat yan eh. Pero doesn't mean naman na minsan nagko-compromise din naman yan. Okay, so tignan natin ngayon. Five of Wands, Hermit, may Temperance dito, tapos Strength card. 5 of Wands means conflict eh. Maybe sa iyong past relationship or your present relationship, or kung present man ito, kung wala ka pa ngayong single ka ngayon, no, it means that this is conflict sa inyong connection. Ano ba yung nagiging dahilan ng mga conflict? Maraming bagay. Hindi kayo magkasundo, immaturity, hindi ka naging priority, at kung ano-ano pa, maraming 5 of Wands. So, yung nagiging conflict sa inyong dalawa. Ngayon, ang pinakamaganda dito kasi parang pumasok ka sa isang relasyon na parang madalian. Hindi mo nakilala ng husto yung taong yon. Kaya ngayon, nang dumadaan ng bawat araw, tsaka mo lang nalaman na ang dami palang conflict, ang dami palang hindi magagandang mga, sabi natin, pag-uugali nito, or hindi kayo nagkakasundo, mga ganong bagay pa. Parang hanggang sa maaring nagkalayo kayo ng taong to, mas pinili mo mag-isa, Hermit, nagpakalayo-layo ka, tinapos mo na, masyado ka nasaktan sa relasyon mo, Hermit, medyo lumayo ka muna, nagkaroon ka ng muni-muni sa sarili mo, reflections, ano bang dapat kong gawin, ganito, papagpatuloy mo pa ba ang pakikipagrelasyon sa taong to or hindi na? At I can sense here na mas pipiliin mo muna yung sarili mo. The next time that you will fall in love or you will go into a relationship, mas magiging mapagpasensya ka na. Diba? Yung Temperance dito also, yung hintay mo na lang yung perfect timing for you. Hindi yung ipipilit mo yung sarili mo dito sa taong minsan, diba, parang hindi naman talaga ikaw yung mahal pero pinipilit mo yung sarili mo, lalo ka lang nasasaktan. Diba? Ganun. So, you will be more patient
you want to just Three of Wands dito, explore para mas hanapin muna ang sarili mo. Ready ka na ba talaga makipagrelasyon? Diba? Yung strength dito sa napagdaanan mo dito sa nakaraang relasyon, it gives you so much strength, lakas ng loob. No? Parang nakaya mo naman pala na kahit hindi pa muna pumasok sa isang relasyon at nakaya mong harapin ang iyong buhay. No, 7 of coins dito, kung ano man yung pagpupunyagi mo sa sarili mo, diba, kung anong pagsusumikap mo sa sarili mo, aanihin mo yan. So, mas pinili mo muna mag-isa, mag-explore, harapin ang buhay mo with you, alone, trabaho ng mabuti, kung ano man yung iyong kasipagan, yung aanihin, ng mga bunga niyan, and you will enjoy with your friends. Ibig sabihin yan, diba, parang you will enjoy as a single. No, parang hindi ka nagmamadali to have a partner, na pumasok sa isang relasyon, that you are enjoying your life. The 9 of Wands dito, yung person mo, I can sense here that maaring gusto niyang bumalik sa'yo. But you are just parang nagbi-build ka ng wall muna. You are setting boundaries kasi baka naman bumalik siya sa'yo, patuloyin mo muli sa buhay mo, pero hindi pa rin nagiging maayos. Because maybe, person na to, wala pa rin pagbabago, or yung person na to, hindi pa rin nagmamature, pero ikaw, okay ka na eh. You're enjoying your life. And kung mapapansin mo na itong taong to ay maaaring nag-mature na o nagbago na, maybe that's the time that tsaka mo siya bibigyan ng pagkakataon. Okay, slowly but surely. Because you still love this person, pero mas pinakita mo lang dito that you love yourself at hindi mo pinabayaan yung sarili mo. So, but slowly but surely, okay, maging magkaibigan tayo muli. Hanggang darating yung tamang panahon na mararamdaman mo ulit yan sa puso mo na minamahal mo ulit tong taong to. At titignan pa natin kung ano pa magiging energy ninyong dalawa. Because nandito yung Queen of Cups, ibig sabihin, you are giving chances to this person because maybe you still love this person. And 9 of Cups, nandito, means magiging kontento ka sa pinapakita ng person na to at magiging maayos kayo, and maybe that will be somehow yung wish fulfillment mo. King of Coins, King of Swords. I can sense here na ito na yung person mo. Hindi ito dalawang tao, kundi ito na siya. Ito na yung karakteristik niya ngayon. King of Coins and King of Swords. No, mas nag-mature na siya ngayon. Hindi na siya nagpapadala kung ano man sa kanyang emosyon. At nagsumikap din siya para pagbalik sa'yo, mas stable na siya financially, emotionally, mentally. Ready na siya at this time sa inyong relasyon to handle the relationship well, na ipakita sa'yo na ikaw ang kanyang priority, to learn to compromise, and because you still love this person, nagkahiwalay man inyong landas, muling pinagbabalik in divine timing, there will be a wish fulfillment. Sabihin ng iba, hindi ko na patatawarin yan. Depende naman kasi sa sitwasyon ninyo. Pero kung ganito, siguro mga bata pa kayo ng mga panahon na yun, kaya marami pang immaturities for both of you. Nagkalayo, dumaan ng mga panahon, you both grow individually. At sa inyong paglago, at sa inyong paglipas ng panahon, you become mature. At doon mas alam ng taong ito na ikaw talaga yung nais niya. Kaya there will be a wish fulfillment date. 'Di ba minsan, no,
magkababata kayo, puppy love, ganyan. Tapos nagkalayo, paglipas ng panahon, magtatagpo ulit kayo. Pinagtagpo uli ng tadhana, mas mature na. At nandun pa rin yung love. Kaya naman, magkakaroon ng wish fulfillment. There's nothing impossible pagdating sa love. Love conquers all. And sometimes, if it is not the right timing, just be patient and just believe. Darating din yung time, yung right time para sa inyo. Kung talagang kayo ang itinadhana. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.